sa ating mga mahal sa buhay. So, you can run. You can run. But definitely, you cannot hide from the long arm of the law. Mahuhuli at mahuhuli kayo. Sa laki ng krimen na ginawa ninyo, 39 na tao itong nawawala, hindi po pwedeng walang magdidemonyo sa inyo dahil kayo yung mga demonyo na dati. Didemonyohin kayo na makasama ninyo at ito'y siguradong lalabas ang katotohanan. Kaya sana yun lang ang apel ko sa inyo. Kung may buhay pa, i-release na ninyo para makabalik sa kanilang pamilya. At doon naman sa investigating agencies, particularly the PNP, 39 missing persons is too huge a number. At kahit isa man lang na kaso, parang wala pa tayo nakitang na-resolve. Alam ko meron kayong progress sa inyong investigation. Yun nga lang, I cannot completely blame you dahil ang pagkakaalam ko, nung sumabog itong kaso na ito, dito lang napabigyan ng pansin itong kinukonsider natin na case number 1, yung nawawala yung January 13. Then afterwards, nagbabaktak na kayo, sa kanyo na malaman na ganoon na pala ka dami ang nawawalan tao sa Isabong. So, I am urging you to please double time your effort dahil baka may ma-recover pa tayong buhay dito. At alam po ninyo, sana huwag kayong manghina sa investigation nyo. Huwag kayong matakot kung sino mang mababangga ninyo. Kung may mababangga kayong malaking tao, influential na tao, kagaya ng ginawa natin sa war on drugs, kahit sino binabangga natin, huwag kayong matakot. Gawin niyo yung trabaho niyo para sa ating mga kababayan. Sana hindi tayo abot sa punto na noon, kinatakutan na ng pulis yung mga drug lord. Nung nawala yung mga drug lord, baka kinatakutan na naman ngayon ay mga gambling lord. Sana hindi mangyari yan. At alam kong hindi kayo papayag na gano'n because kayo ang Philippine National Police. Wala makakaharang sa ginagawa ninyo. Kaya double time your effort, bilisan yung trabaho ninyo dahil ang buong bansa ay nakatingin sa inyong ginagawa na sana mabigyan ito ng solusyon. Doon naman sa mga relatives sa mga biktima, mga mahal sa buhay, ako po'y nakikiusap sa inyo na huwag kayong matakot mag-share sa amin ng informasyon leading towards the resolution of this case. Sana, kung meron kayong tinatago dyan na informasyon, i-share na niyo sa committee na ito para makakatulong yan sa investigasyon. Huwag po kayong matakot. Nandyan yung PNP to protect you. Hindi kayo papabayaan yan. Huwag kayong matakot kung kahit sinong mabanggain ng PNP, hindi yan sila atras. At doon naman sa ating mga kababayan, ngayon nakikinig, I would like to advise you na bantayan din yung mga mahal niyo sa buhay. Dahil grabe na itong addiction na nagagawa ng isabong. Ang isabong ngayon ay hindi kagaya sa tradisyonal na sabong na kung saan nagkakaroon natin ng sabong tuwing linggo, tuwing may official holidays, or tuwing may pista. Ang isabong po ay 24/7. At the comfort of your bedroom, makakasabong ka, makakapanalo ka or matatalo ka. Isang pindot lang ng cellphone through GCash and PayMaya. Yun na, boyla. Panalo ka na or talo ka na. Kaya hindi mo alam sa kakasabong mo, nalibing ka na pala sa problema. Ang laki na ng utang mo. Dahil nga, nandun ka na nakahiga sa higaan mo. At ang masama pa dito, yung may mga bata pa na na-involve sa isabong na hindi naman dapat dahil hindi naman nila online ito. Hindi nakikita kung sino yung nagbibit physically, kaya hindi natin malalaman. Kaya tanggap ng pusta.
At mayroong mga instances na alam natin, may mga bata na nagpakamatay dahil dito. Mayroong ng mga pulis mismo na involved sa krimen, nagnanakaw, doon galing ako kahapon doon sa Oriental Mindoro, may isang pulis doon na nahuli na pumasok sa hardware, nagnakaw. At nung tinanong ng chief of police, bakit ka nagnakaw? Kalaki ng sweldo ng pulis. Sir, nalulung po ako dito sa Isabong, sir. Hindi na ako makabangon. Kaya nagnakaw na ako. At meron pa na hold up na pulis dahil dito. So, 7-Eleven, sir, di ba? Hold up. So, isipin niyo yung pulis na napakalaki ang sweldo, sila yung otoridad nakagawa ng krimen dahil sa pagkalulong sa Isabong, dahil sa addiction sa Isabong, how much more yung ordinaryong tao na walang stable job. So, ito'y dapat natin pagtutuunan ng pansin talaga kung paano natin ma-address yung addiction ng Isabong. And itong pagdinig na ito, ang purpose naman talaga nito is kung ma-recover pa natin yung mga tao na nawawala at matukoy natin kung sino may ang mga salarin. Of course, through the efforts of our law enforcement agency, ipipressure natin sila na gawin nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. At pangalawa, in aid of legislation, na talagang dapat bigyan ng katuunang strict regulation itong Isabong. As I have said, addictive ito at it causes so many social ills. So, dapat ma-actionan ito ng ating gobyerno. Yun lang po, maraming salamat at sana po at the end of this hearing, magkakaroon tayo ng linaw sa problemang ito. At alam kong hindi natin matapos ito, mag-schedule pa tayo ng another hearing dahil yung gusto ko mga resource person na didikdikin ng tanong ay wala dito. So sana next hearing mag-a-appear sila para lalabas ang katotohanan. Yun lang po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Mr. Chair. Yes, before I recognize you, Senator Grace po, the physically present senators here are, there are 3 of them, so sila muna ang unahin nating mag-deliver na kanilang opening statement, then afterwards kayo na, virtually present. Is it okay with you, ma'am? Yes, of course. Thank you. Okay, thank you po. First, si Senate President is recognized. Sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. I wish to thank the chairman of the Committee on Public Order, Senator Ronald De La Rosa, for calling this hearing on the rising number of missing persons allegedly involved in Sabong and Isabong related incidents. Well, the fact is, cockfighting is a popular pastime in the country as it dates back to 6,000 years ago, if I'm not mistaken. There is no pastime in the Philippines that is as popular and as old as Sabong. And it even rivals the popularity of basketball dito sa ating bansa. It is said to be a billion-dollar industry, making cockfighting a great source of revenue for the country. Now, the sport is being haunted by a controversy due to the increasing number of missing persons allegedly involved in the said sport. But again, cockfighting has cultural significance, and that is, it has brought entertainment and income to the Filipinos. So the immediate resolution of the matter should be made. So thank you for the public hearing that you called, Mr. Chairman. Thank you, sir. Senator Ping Lacson, sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. As your Vice Chairman and erstwhile Chairman of the Committee on Public Order and Illegal Drugs, I have a very brief statement to make.
31 reported missing persons, no, as of last count or latest count, without any trace apparently, is a big challenge to the Philippine National Police and the entire law enforcement community. Now, failing to resolve these cases will be a big slap or an embarrassment to the PNP